Today is December 19, Sunday. Ito pong huling Sunday bago ang Kapaskuhan na pinagdiriwang ng sanglibutan. And for this reason, sa susunod po tayong magkikita ay after Christmas. So I think it's good to greet every one of you a Merry Christmas. Tumingin po kayo sa inyong katabi, sa kaliwat, sa kanan at sabihin nyo, Merry Christmas! Ang Pasko po ay time ng celebration. But it is not so for so many. Sa panahon po ng pandemic, at sa gitna o katatapos ng matinding bagyo sa Visayas and Mindanao, na napakaraming nasira, nawasak, parang malungkot ang magdiwang ng Pasko para sa maraming tao. Pero alam po ninyo, ito hindi bago sa kasaysayan ng Pasko, sa buong kasaysayan, sa history ng ating mga churches. Sapagkat nung unang dumating ang Pasko sa sanglibutan, yun po'y malangkot na panahon. Ang Israel ay nasa ilalim ng pananakop ng Roman Empire. Wala silang kalayaan na katulad ng tinatamasa ng maraming mga tao sa mundo. Kaya magtataka ka, bakit pinili ng Diyos yung panahong yun at tatawagin niyang sa kapuspusan ng kanyang panahon, in the fullness of time. At alam po natin ang eksena sa Luke chapter 2. Nung ni-order po ng emperador na magpasensus ang lahat ng mga tao sa sinasakupan ng Roman Empire, napilitan si Joseph at ang kanyang betrothed wife na maglakbay doon sa Bethlehem. At doon dinatnan siya ng kanyang panganganak. At nung kumatok sila sa maraming bahay panuluyan, wala po silang matirhan. Kaya ang ating Panginoong Yesus ay pinanganak sa isang sabsaban. Can anything be more sad and tragic than that? Alam ko, merong pinanganak samantalang nasa kotse sila, samantalang nasa eroplano. Nabalitaan niyo yan recently, di ba? Merong ipinanganak kadalasan sa kanilang mga bahay, pero sa isang sabsaban? At Diyos mismo? Panahon ng kalungkutan nung dumating ang tagapagligtas. Kaya basahin po natin ng Luke chapter 2, yung mga ibang bahagi nito. That night, there were shepherds staying in the fields nearby, guarding their flocks of sheep. Suddenly, an angel of the Lord appeared among them, and the radiance of the Lord's glory surrounded them. They were terrified. But the angel reassured them, "Don't be afraid. I bring you good news that will bring great joy to all the people." And then, the Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, tulungan niyo kaming maunawaan, matanggap, na may pagka-uhaw na puso't kaluluwa at may kababang loob ang iyong sinasabi para sa amin sa araw na to. Hiniling po namin ng iyong Holy Spirit ang manguna sa inyong lingkod at sa bawat isang narito upang magkaroon ng tunay na biyaya at bunga ang iyong salita sa amin. Dalangin kong maparangalan kayo
sa pangangaral ng iyong salita at sa magiging tugon namin dito. In Jesus' name, Amen. Amen. Ito po yung eksena na mahirap maunawaan. Ang mga pastol ay nagpapastor ng kanilang mga tupa. Tapos nagpakita ang isang angel. Sino po sa inyo nakakita na ng angel? Hindi po yung mga angel natin dito, di ba? Yung tunay na angel. Tapos, ang kaningningan, the radiance of God's glory, ang kaningningan ng karangalan at kaluwalhatian ng Diyos ang pumaligid sa kanila. At sapagat ang eksena yun ay hindi sanay ang mga tao, they were terrified. They were so afraid. Kayo ba naman nasa gabing madilim kayo May magpikitang biglang angel, tapos biglang nagliwanag ang kapaligiran mo. At pagkatapos nagbigay ng isang good news, the best news na pwedeng ibigay sa alinmang bahagi ng kasaysayan sa buong sanlibutan. And then, ang sabi ng kwento natin, nagpakita pa ang maraming mga heavenly beings, heavenly armies. And then, nagde-declare sila ng sabay-sabay ng karangalan at kaluwalhatian ng Diyos. Siguro kung ilalarawan natin ito, hindi sapat ang isang napakalaking Christmas tree sa isang sikat na mall. Siguro ang Christmas tree ito, pagkatapos nalalagyan ng maraming liwanag and decoration, mga 500 meters, makikita ng lahat, it was such a sight, indescribable. It was captivating, it was amazing, kagilagilalas, nakakabiyag, astonishing. Maybe yung salitang awesome ay dapat gamitin lamang sa ganitong mga kwento at pagkakataon. Ang problema ngayon, yung awesome, makakita lang ng maganda, awesome. Di ba? Makakita ng isang magandang lugar, awesome. It should be reserved for something like this. Bakit? It is the greatest birth of a human being in all of human history. Wala nang ganitong kwento ng kapanganakan. Wala pang ganito bago nangyari ito, at wala nang ganito pang kwento pagkatapos nito. There was only one unique, one story of a birth like this. It was the birth of the Son of God, the Creator of the universe, the Lord Jesus Christ. Kwento kung paano ang Diyos ay naging tao. Pero bago yon, ang Diyos ay naging fetus, naging sanggol sa sinapupunan. Tapos naging baby sa isang sabsaban. Paano mo may paliwanag ang ganitong pag-ibig ng Diyos ay naging baby pagkatapos nilampinan God in diapers? This is awesome. Indescribable. Uulitin po natin, Jesus is the indescribable gift. Can we read that aloud? Want to already read. Jesus is the indescribable gift. Si Jesus ang kaloob ng Diyos na hindi may paliwanag ng mga salita ng tao. Pero ito po ang totoo. Bagamat si Jesus ang nag-iisang regalo ng Diyos, kasabay ni Jesus ay ang maraming mga regalo. Yes, Jesus is the indescribable gift, but along with Jesus, we're given many other indescribable gifts. Yung letter S, pinalakihan ko para mapansin ninyo, hindi gift, kundi gifts. Plural, pang maramihan. Okay? What are these indescribable gifts? Basahin po natin muli ang verse 10. Ang verse na to. Don't be afraid, he said. I bring you good news that will bring great joy to all people. Good news, great joy.
The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. Sabi ko po kasi sa inyo kanina, ganito ba kung ipanganak ang anak ng Diyos? Sa isang sabsaban? Sa isang bansa na hindi malaya? And yet, ang sabi niya rito, I bring you good news. Sino po sa inyo nangangailangan ngayon ng konting good news? Kasi yung puro nababalitaan po natin ay malulungkot na balita, di ba? Makaka-discourage na balita. Nang sabi, ang tornado sa United States, sa Kentucky, sa Illinois, sa ibang mga lugar, sunod-sunod po. Sa Kentucky lang, mga 30 tornadoes po yata. Super typhoon. Ay kumitil ng maraming buhay. At pagkatapos ang sabi po rito, in other news, Omicron, the COVID-19 variant, is now in 77 countries. At sa Pilipinas, mayroon na ring nakitaan ng 2 tao na may dalang Omicron variant. And it is spreading faster than the previous various virus variants. Sabi po ng Washington Post, tandaan po nyo to, mga kapatid, sa Pilipinas, may higit pa lang 2 million ang tinablan o nahawaan po ng COVID-19. Pero sa United States mismo, remember this, my friends, sa United States mismo, the US has surpassed 50 million coronavirus infection. Ilan lang pong population ng United States? Around 350 million. 50 million had been infected. And is nearing, malapit na pong 800,000 ang namamatay dahil sa COVID-19. Malungkot. Across the world, sabi nila, COVID anxiety and depression is taking hold. Sinabayan ba naman ng bagyong Odette? Nang sabi nila mahina lang pero maulan, bandang huli, it became a super typhoon. At naglandfall ng 9 times. Huli yata sa Palawan, pero dahil ang Palawan malapit lang dito, yun, nag-uulan sa atin. Ang Christmas program natin, inuulan. Pero ang sabi natin, tuloy-tuloy pa rin ang Pasko, di ba? Pumalakpak nga tayo sa Panginoon. Then, ang isang araw, the husband of my dear cousin, first cousin, ay biglang namatay. Why is the birth of God in a manger good news? Nandito po yung 4 gifts nakasama ng kapanganakan ng ating Panginoong Yesus. The gift of great salvation, the gift of great joy, the gift of great hope, at mamayang hapon, the gift of great peace. So 3 lang po yung titingnan natin ngayon. Sino pong masaya na hindi ganong mahaba ngayon? Kasi tutuloy naman siya mamayang hapon eh. Di ba? Number 1, what are the gifts that came along with Jesus? Ano po yung mga regalo ng Diyos na ibinigay niya sa atin kasama ni Jesucristo? Una, yung indescribable gift, the gift of great salvation, ang regalo ng dakilang kaligtasan na binigay sa atin ng Diyos. Na dapat ito isang malungkot na balita, malungkot na eksena, malungkot na kwento. Sapagkat ang Diyos pinanganak sa isang sabsaban. Pero alam natin, yung langit na nakakaalam ng higit sa lahat kung anong nangyayari. Ganito pong kanyang ganito. The Savior, yes, the Messiah, the Lord has been born. Gusto ko pong tingnan natin yung salitang Savior. Nang ibig sabihin, ang tagapagligtas. Kapag mayroong pong tagapagligtas, mayroong dapat iligtas. Kapag mayroong dapat iligtas,
meron po silang problema, mapapahamak sila pag hindi sila iniligtas. Ang Panginoon ang tagapagligtas, yung dapat iligtas ay ang mga tao. Good news because it is the birth of a Savior. Mga kapatid, mga kaibigan, sa Paskong ito, muli nating alalahanin, binigyan tayo ni God ng tagapagligtas. Ang pangalan niya ay Heso Kristo. Amen? Hindi po siya taga-Davao. Nang sabi niya sa Pasko, ito ng paghukom, sabi niya, kailangan niyong pirma ko. Diba? Naku. Ang dami na po mga sabi ng mga Bisaya, dagan namang buwang karon. Matthew 1, natatandaan po niyo ang naging problema ni Joseph? May kontrata na po sila ni Mary. Then isang araw, meron siyang nabasang blind item sa Facebook, si Joseph. May isang lalaki dyan, tumanda. Nung mag-asawa, napili niya bata. Ngayon yung batang babae yun, buntis pala. Hindi naman sa Facebook. Alam niyo naman, walang Facebook noon eh. May nagbulong kay Joseph. Joseph, alam mo bang ginagawa mo? May nabalitaan ka ba? At ang may kwento sa kanya, hindi mapasusubalian. Totoo ang kwento. Anong sabi ni Joseph? Siya nagdili-dili nung gabing yon. Iniisip niya kung paano niyang ihiwalayin si Mary nang hindi niya pinapahiya. Very gentleman. Tapos nagpakita uli ang angel. Di ba? Nagpakita ang angel. Sabi ng angel sa kanya, Joseph, son of David, do not be afraid. Napapansin ba niyo yun? Sa maraming pagkakataon sa New Testament, pag nagpakita ang angel, pati kay Mary, pati sa mga shepherds, pati kay Joseph, ang laging simula, don't be afraid. Yung dinadala sa sinapupunan ni Mary ay galing sa Holy Spirit. Walang kasalanan si Mary sa bagay na yan. And she will have a son. And you are to name him Jesus. Why Jesus? The meaning of his name, for he will save his people from their sins. Ang dahilan bakit binigay ni Lord, ni God sa atin ang kanyang bugtong na anak upang tayo iligtas mula sa ating mga kasalanan. Paano ito nangyari? How did God do this? Mga minamahal na mga kapatid, si Jesus pinanganak upang siya mamatay. He was born to die. And he should die because that's the way to save us from our sins. Sabi po ng Biblia sa Romans 5:6, when we were utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners. Nung tayo'y walang magawa, dumating si Jesus sa tamang panahon. Yes, may census. Yes, nandun sila sa Bethlehem. Yes, walang hotel, walang room. Yes, nandun ang sabsaban. Ang sabi ni God, tamang panahon. Siguro yung iba sa inyo nagsasabi kayo, sayang, yung lakas ngayon at sigla ng kabataan sa paglilingkod sa Panginoon na hindi ko naranasan kasi matanda na ako nung makilala ko si Lord. I don't know how to answer that, but all I know is this. Nung dumating sa iyo ang Panginoong Yesus, yun ay tamang panahon sa harap ng Diyos.
Amen? Yeah. It is always the fullness of time. It is always the right time. At ang ibig po sabihin ng salitang Savior, bakit tinawag siyang Savior? Bakit kailangan tawagin siyang tagapagligtas? Because ang ibig sabihin nito ay mayroong kailangan ng kapatawaran mula sa ating kasalanan. Forgiveness of sins. Sa magitan ni Kristo, later on pinanganak siya and then mamamatay sa krus. Kaibigan, ang ibig sabihin sa kamatayan niya sa krus, pagtigis ng kanyang dugo. Ang ibig sabihin, pwede na tayong mapatawad sa ating kasalanan, personal, individual na kasalanan. Yung nagawa mo noon, yung ginagawa mo ngayon, yung gagawin mo pa, that is paid. Yung lahat ng ginawang kasalanan ng mga tao sa buong sanglibutan, before, after, and now, pag samasamahin mo, bayad yan sa krus. Kaya lahat ay pwedeng mapatawad sa pamagitan ni Kristo Jesus. Siguro yung iba sa inyo nag-aalanlangan. May kapatawaran pa ba yung aking ginawa? Sa dugo ni Jesus, lahat ay pwedeng mapatawad. And then there is justification. Pag sinabi nating Savior, ang ibig sabihin, tayo'y pinawalang sala. Yun po yung verse na pinadala ni Oakley kanina sa Facebook. Nakita ko yun Romans 5, di ba? Tayo'y justified. Tayo'y pinawalang sala kay Kristo Jesus. Nagkasala tayo, pero ang turing ng Panginoon, nung si Kristo'y na dumating sa buhay mo, ang turing ng sayo ng Diyos ay parang hindi ka nagkasala. Pinatawad ka sa lahat ng iyong kasalanan. You are justified. You are righteous in the sight of God, not because you did it, but because the righteous Jesus is in your life. At hindi lang yun. Nung tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, kaibigan, kapatid, natanggap mo ang buhay na walang hanggan. Hallelujah. Sabihin ng, maniwala ako sa inyo. Humingi ka lang ng tawad, tinanggap mo si Jesus, may buhay na walang hanggan ka na kung mamatay ka, ang buhay na walang hanggan ngayon ay magpapatuloy, ikaw na magdadala sa iyo sa langit. Alam mo, hindi matanggap na ito ng iba eh. Kasi indescribable. And then, kasama ng kaligtasan, tayo'y naging mga anak ng Diyos. You have become a child of God. We have become children of God. Mga anak tayo ng Diyos, mga kapatid. Yes, yung iba sa atin mahirap, yung iba sa atin hindi magandang kanilang kalagayan sa buhay, but don't you forget, in the sight of God, in the sight of the angels of God, tayo'y mga anak ng Diyos nung tanggapin natin si Kristo Jesus sa ating buhay. Di ba sabi si John 1:12? Datapwat ang sino man sa kanya'y nanampalataya o tumanggap, sila'y pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Wow. I am a child of God. Indescribable. Big words po ito, pero totoong-totoo. I'm quoting here someone, Jesus was born to die that we might live. The Son of God was born so that we might be born again. He left His home in heaven so that we would have a home in heaven. Si Jesus ay pinanganak para mamatay upang tayo'y mabuhay. Ang anak ng Diyos ay pinanganak upang tayo'y maborn again. Iniwan niya ang langit upang tayo'y makarating sa langit. Kaya ang tawag ng angel dito, good news, the great gift of salvation. Kaibigan, kailan ka nagkaroon ng desisyon na sabihin mo sa Panginoong Jesus, Lord Jesus, inaamin ko po na makasalanan ako. Kinikilala kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Inahanyayaan kita sa aking puso at buhay. When was the last time? Or when was the time you made that decision? Ano pa po yung indescribable gifts
nakasama ng pagbigay sa atin ng ating Panginoong Yesus. Indescribable, the gift of great joy. The gift of great joy. Ang kaloob ng dakilang kagalakan. Hallelujah! Don't be afraid. I bring you good news that will bring great joy. Kaibigan, hindi lang basta joy, kundi great joy. Talagang kung magbigay sa atin ng Panginoon, mahirap talagang ipaliwanag, indescribable. Sino po sa inyong naniniwala that we are living in a lonely world? Di ba? At ang problema dahil sa kanilang kalungkutan, sinisikap nilang punuin ang puwang ng kanilang puso sa magitan ng mga substitutes, mga ilang mga bagay sa mundong ito. Yung iba siguro iniisip nyo, magiging masaya sana ang Pasko ko kung malaki-laki ang bonus ko. Magiging masaya sana ang Pasko ko kung makakauwi ako sa pamilya ko. Di ba? Magiging masaya sana ang Pasko ko kung magkakajowa na ako. Nung magkajowa, lalong nalungkot dahil panay ang away. We thought, if we will have this relationship, if we will have this money, if we will have this car, our Christmas will be happier. Maybe for a while. Pero ito pong panganib sa ganoon eh. Sa United States po, sa Pilipinas, mahirap pong kunin ng statistics. The most dangerous thing they do day to day is driving. Wow! Bakit? 38,680 people died from car accidents in 2020. 1 year lang, kapatid. Pero ito pong matindi. While driving is relatively dangerous, another killer has gripped ang humawak sa mga tao sa Amerika for decades. Ano po ito? The opium or the drug crisis. Alam mo ng mga doktor at mga nurses na ang opium may kailangan, kung minsan na pain relief, pampatay ng sakit. Pero grabe po ito. The number of deaths from overdoses on drugs is nearly double that of car crashes in 2020. Nang ibig sabihin, 75,000 people died dahil sa overdose sa drugs. Since 1999, 500,000 have died from overdosing on opium. Bakit ganito? Itong malungkot. For 4 years, ang Amerika gumastos ng 2.5 trillion dahil sa drug crisis. Bakit po nagkakaganon ng mga tao? Alam niyo nang nangyari kay Michael Jackson. Di ba? Prescribed medicine, pero nasobrahan siya eh. Alam niyong nangyari kay Elvis Presley? Alam niyong nangyari kay Whitney Houston? At para sa anak ni Whitney Houston, mga sikat na mga tao. Sapagkat iniisip nila yung kanilang kalungkutan, yung kanilang kalumbayan, yung kanilang sense of alienation, pagkahiwalay sa mga tao, ay pwede nilang matakpan sa pamagitan ng mga bagay katulad ng drugs. At ito po pong very sad statistics. About 3 in 10 US adults are now religiously unaffiliated. Ang tawag po nila ito yung mga nuns. Wala silang affiliation. Tapos yung mga tao
Self-identified Christians make up 63% of the U.S. population in 2021. That is 75%. Aba, malungkot na no? At marami dito hindi nag-a-attend ng church. Sa Pilipinas, marami nang hindi nag-attend ng church mula nung pandemic. Kahit mong magbukas sa mga churches, hindi pa rin pumunta. Nasaan kaya? At itong napakagandang report mula sa Harvard University. This is now quoted in many groups. Harvard University research documented that regular worship attendance, ulitin nga nyo yun, regular worship attendance, ulitin nga natin uli, regular worship attendance. Hindi lang basta attendance. Kailangan regular. Regular worship attendance corresponds to a 47% lower risk of divorce. Bihirang maghiwalay yung mga taong active sa kanilang pag-worship kay Lord. 33% lower risk of mortality. Hindi kagad namamatay yung mga nagwo-worship. Yun bang ibig sabihin, no, Doc Joy? Yes. 33% lower risk of mortality. And 29% lower risk of depression. Sabihin niyo siguro, ba't kinote ito ni Pastor? Dahil po dun sa huli, 29% lower risk of depression. Nang ibig sabihin, yung mga taong laging nagwo-worship kay Lord, ine-expose ang kanilang buhay sa presensya ng Panginoon, nakakapag-attend ng mga cell group, napapray over sila, ay hindi sila masyadong nalulungkot at nade-depress. Tingnan mong katabi mo. Solve ng kanyang kalungkutan pag dinala sa niyang pagpunta rito. Di ba? Conclusion nito, go to church and worship regularly. Ganon kasimple. That's from Harvard University. Nang ibig sabihin, pag ikaw ay nag-a-attend ng church, tapos umaawit ka sa Panginoon, pumapalakpak ka, grabing therapy nangyayari sa iyong kaluluwa. And then tapos mag-gather kayo sa inyong cell group, magpe-pray kayo sa bawat isa, grabing therapy ang dating niyan. You want less loneliness and depression and addiction? Gawin yung plano sa susunod na mga linggo at araw. Lord, I will always worship you. I will be with my group. I will be with my church, worshiping and declaring your glory. Hallelujah. Yes. The indescribable gift is Jesus, but with Him are other gifts, kaligtasan, kagalakan, at pangatlo. Ito na pong panghuli, okay? Yung pang-apat, mamayang hapon na yun eh. Di ba? The gift of great hope. Ang regalo ng Diyos na nagbibigay ng dakilang pag-asa. Wow. The Savior, yes. The Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. Kitang-kita po niyo yung mga term na ginamit. Messiah, Lord, Bethlehem, city of David. Lahat po yan galing sa Old Testament. Nang ibig sabihin ang nangyaring ito sa Bethlehem, sa manger, ay matagal nang pinag-uusapan sa kasaysayan ng salita ng Diyos. Genesis 3 pa lang binanggit na ng Diyos, sabi niya ganon, dudurugin ng binhi ng babae ang ulo ng sawa o ni Satanas. Pagdating sa Genesis 12, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, sa pamagitan mo, pagpapalain ko ang buong sanglibutan. Bakit sa pamagitan ni Abraham? Manggagaling ang Messiah. Pag-asa.
At pagkatapos binanggit si David, ang pinakadakilang hari ng Israel, the giant killer, the sweet singer, the person who said na talagang very intimate siya kay God. At pinangakuan siya ng Diyos, sabi niya, bibigyan kita ng kaharian na hindi matatapos. Pero alam natin, pinatapon ng Israel pagkatapos. Pero ngayon, dumating in the city of David, si Jesus, tatawagin siyang the Son of David. At sa Bethlehem, sapagkat taga doon, si David. Mula po sa aklat ng Malakay, ang huling book ng Old Testament, hanggang sa Matthew, nung magpakita ang angel kay Zechariah, 400 years, hindi nangusap ang Diyos sa tao. Ang lungkot nun. Pero hindi sila nawalan ng pag-asa sapagkat alam nila, minsan ang Diyos ay magsasalita muli at bandang huli nagsalita ang Diyos sa pamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Iniisip na iba, after 400 years, has God forgotten us? Hindi na ba gagawin ng Diyos ang kanyang pinangako? Pero ang pag-asa po ng lahat ng mga Kristiyano na ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. Na ang Diyos ay hindi katulad ng mga tao. Meron ba siyang sinabi na hindi niya ginawa? Meron ba siyang pinangako na hindi niya tutuparin ang sabi sa Numbers? Dito makikita natin ang kanyang sinabi sa Old Testament na kanyang ginawa. Ang kanyang pinangako sa Old Testament na isang tagapagligtas ay dumating. Ang Diyos ay totoo sa kanyang pangako. Kaya kayo at ako ay may pag-asa dahil ginagawa ng Diyos ang kanyang sinasabi. Yeah. The Savior, yes, the Messiah, the Lord, has been born today in Bethlehem, the city of David. Ito po'y kapanganakan ng matagal ng pinakaihintay na hari ng mga hari, ang ating Panginoong Yesus. Ito'y katuparan ng lahat ng pinangako ng Diyos sa Old Testament. Totoo ang Diyos sa kanyang pangako. Alam niyo mga kapatid kung gaano kahalaga ang pag-asa? Madalas ko pong i-quote dito. Sabi nila pwede kang mabuhay ng 40 days nang walang pagkain. Of course, you drink. Sabi nila pwede kang mabuhay ng 3 days nang walang inumin. Sabi nila pwede kang mabuhay ng few minutes nang walang hangin na inihinga. Pero pag tinanggal mo na ang pag-asa sa puso, andyan ka, pero parang wala ka ng buhay. You are existing, but actually you're no longer living. Sapagkat ang pag-asa, yun po ang nagbibigay ng siglat ng tunay sa ating mga buhay. Bakit ko nabanggit po ito na kailangan talaga natin ng pag-asa? Of course, pinalalahanan natin ang bawat isa ng pag-asa po natin na hindi sa ating mga political leaders. Sinasabi naman namin yun eh. Nagsimulan po namin ng dialogue sa mga presidentiables. Dapat sana sa isang senador, ang problema, meron siyang hearing noon, na-cancel, and then ginanap namin ang dialogue with the Vice President. Hindi naman po kami nagpahalata. Hindi naman namin sinabing sinusuportahan namin siya. Nagsuot lang po ako ng pink na mask. Pasensya na kayo medyo huwag po tayong padaya nang iisipin natin ang pag-asa natin ay nasa mga politiko. Hindi po. Ang tunay na pag-asa ng bawat buhay ng ating bayan ay sa tamang relasyon sa ating Panginoon at tagapagligtas. Palakpakan po natin si Kristo. At dahil dito, mga minamahal na mga kaibigan, mga kapatid, meron pong malungkot na balita sa mga taong tumalikod na sila sa anumang pag-asa. Nagiging movement na ngayon yung tinatawag nilang euthanasia, yung assisted suicide.
Hindi po mercy killing kasi yung assisted suicide ay hindi ka naman nila pinapatay eh. Ikaw mismo ang nagsasabing kailangan tapusin ang buhay mo. Usually, ginagamit ito sa mga taong merong terminal illness. Kaya wala silang pag-asa. Ayoko nang maghirap. Tatapusin ko ng buhay ko. Pero class ang pag-develop ng euthanasia. Halimbawa sa Switzerland, they approve an assisted suicide pod. Parang isang capsule, parang isang box. Nang isang tao na nagsabi niya, gusto ko nang mamatay at tulungan niyo ako sa kamatayan na to. And he wants to die nang walang pait, walang sakit. Siyempre, hindi ka papako sa krus, hindi ka masakit din yata yung yung lethal injection Meron ka ring mararamdaman. Ito po, ganito pong gagawin sa iyo. The person will get into the capsule and lie down. Ihiga ka dun sa box na yon. Very comfortable. Ano kaya nilagay nila doon, no? Bakit very comfortable na humiga? Tapos tatanungin sila ng ilang mga question kung ready na siya. Pagkatapos niyang masagot ito, pwede nilang i-push ang button sa capsule at magsisimula ng kumilos yung mechanism sa loob. At bandang huli, yung lalaki mismo o yung tao mismo, babae mismo na nandun sa capsule ang pipindot ng button at tapos na in 30 seconds. Walang sakit. Patay na. Sabi ang ganda ng capsule na kanilang dinidevelop. Yung higaan nila. Munti ko na sabihin, hihigaan mo. Higaan nila. Okay? Kasi movable siya. Kung gusto mong mamatay sa tabing dagat, dun ka dadalhin. Kung gusto mong mamatay sa gitna ng forest, dun ka dadalhin. My friends, yung dinevelop lang ito, para sa akin questionable na. Sapagkat kung ikaw ay nananampalataya sa isang buhay na Diyos, pag ikaw ay nananampalataya sa isang Diyos na labis nagmahal sa iyo at sa akin, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na namatay sa krus ng Kalbaryo, at tapos sabi niya, kumakatok siya sa iyong puso, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan, tanggapin mo ako, hindi ka dapat mawalan ng pag-asa. Amen? Yeah, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi ng ating Panginoon Jesus, I have come that you might have life and have it to the full. Ako'y naparito para bigyan ka ng isang buhay, isang masaganang buhay, isang buhay na hindi nagmamaliw, hindi kukupas ang kasaganaan nito. Nandiyan ang pag-asa natin. Because one day in the past, ang Diyos na lumikha ng langit at ng lupa ay pinanganak sa isang sabsaban. Upang isang araw, siya'y may panganak sa iyong puso at may panganak ka sa pamilya ng Diyos. Nais ko pong i-quote dito ang sinabi ni Max Lucado some 20 years ago. Ano pong sabi ni Max Lucado? If our greatest need had been information, God would have sent an educator. If our greatest need had been technology, God would have sent us a scientist. If our greatest need had been money, God would have sent us an economist. But since our greatest need was forgiveness, God sent us a Savior. Kaibigan, kapatid,
Christmas is the birth of a Savior. Pero tandaan mo to, darating at lilipas ang Pasko, wala pa ring mangyayari sa buhay mo pag si Kristo ay hindi mo kinilala at tinanggap sa puso mo. But if Jesus is born in your heart, you receive Him, you believe in Him, araw-araw kasama mong Panginoon, hindi Kanya iiwanan. Lahat ng kailangan ng puso mo ay matatamasa mo sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Pwede pong tayo tumayo? Sa umagang ito, may pagkakataon kang sabihin mo sa Panginoong Yesus, Lord Jesus, Ikaw ang aking pag-asa. Dahil dumating ka rito, hindi ako mawawala ng pag-asa. Lord Jesus, Ikaw ang aking tagapagligtas. Wala pong iba. Ikaw lang ang namatay sa krus ng Kalbaryo at nagbayad ng aking kasalanan. Lord Jesus, sa iyo nagmumula ang tunay na kagalakan ng buhay. Kung dati ka ng tagasunod ng Panginoon, pero minsan para kang nawala, parang naganap ka ng buhay at kagalakan sa ibang bagay, sa ibang tao. This Christmas is the time for you na sabihin mo, Lord Jesus, lumalapit ako. Gusto kong maranasan muli yung overflowing life na pwede mong ibigay sa akin. Gusto kong masentro kang muli sa aking puso at buhay. Or maybe hindi ka pa gumawa ng desisyon na tanggapin si Jesus sa iyong puso at buhay. Maybe hindi mo pa sinabi sa Kanya, Lord, salamat sa pag-ibig mo. Kinikilala ko na ako'y makasalanan. Patawarin mo ako. Lord Jesus, ngayong oras na to, kinikilala kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas ko. Inaanyayahan kita sa aking puso at buhay. Maghari ka sa akin ngayon. Nandito po ang maikling panalangin na pwede niyong sundin, pwede niyong basahin. Ilang beses na po nating ginamit ito. But maybe for some of you, this is your first time to pray something like this. You can pray it now. You can make that decision. Nandyan po sa inyong screen. Mula sa puso, sabihin mo to sa Panginoon. Nandyan siya nakikinig. Gustong-gusto niyang pumasok sa buhay mo. Sabihin mo lang sa Kanya. Pwede po niyo akong sabayan sa pagbasa nito. Sabihin po ninyo ang panalangin ito. Panginoong Yesus, salamat sa pagkapatay mo sa krus para sa aking mga kasalanan. Ako ay nagsisisi at tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas. Salamat sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan. Pagharian mo ang aking buhay. Tulungan mo akong magtiwala, sundin at mahalin ka, maging tulad mo, Panginoon, sa bawat araw. Amen at amen. Ito po ay continuation ng ating message kaninang umaga. For the past many Sundays, binabanggit po natin ang isang katotohanan na hango po sa 2 Corinthians 9:15. Thanks be to God for His
indescribable gift. O pasalamatan natin ang Diyos dahil sa kanyang kaloob na hindi kayang ipaliwanag ng tao, kanyang kaloob na walang kapantay. Inexpressible, incomparable. At ito po'y tumutukoy na ang walang kapantay na kaloob ng Diyos sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. For God so loved the world that He gave His one and only Son. Sapagkat ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya sa atin ang kanyang nag-iisa, kanyang bugtong na anak. Sa harap ng Diyos, ang pag-ibig ay nagbibigay. At nung ang Diyos ipakita ang kanyang pag-ibig, ay binigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak, the indescribable gift. Pero kanina pinansin natin, along with this indescribable gift, kasabay po ng di malirip na kaloob na to, ay yung ibang mga gifts. Maraming binigay ang ating Panginoong Yesus. Ng ating Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus. Tamang-tama rin po sa sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 8:32 na ang sabi doon, siya na hindi niya ipinagkait sa atin ng kanyang bugtong na anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Hindi ba niya ibibigay sa atin ang ibang mga bagay o lahat ng mga bagay kasama ni Jesus? Ibinigay nga niya si Jesus eh. Yung bang ibang bagay hindi niya ibibigay sa atin? Yun po ang ating tinatalakay kanina. Kanina ang sabi natin, kasabay ng pagbibigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak, ibinigay niya sa atin ang una, kaligtasan, salvation. Ano yung pangalawa? Joy, kagalakan. Ano yung pangatlo? Pag-asa, hope. Ngayon po, ay ang pang-apat. Tayo po'y manalangin saglit. Dakila naming Diyos, aming Ama, patuloy po ang aming pagsamba sa inyo. Patuloy po ang aming pagpapasalamat. Kulang po, Panginoon, ang masisiglang awitin. Kulang, Panginoon, ang pagtataas ng aming kamay. Kulang ang pagsigaw namin sa inyong pangalan para maibigay sa inyo ang tamang pasalamat at tugmang pagpupuri. Ngayon sa pakikinig namin ng inyong salita, huwag mo lamang kaming aliwin, patatagin, hamunin po ninyo kami. Upang sa buhay na ito maging matatag kami sa pagsasabi sa maraming mga tao, tunay kaming pinagpala ng aming Diyos sa mga sa langit dahil kay Kristo Jesus. We invite your Holy Spirit again to touch us, to minister to your servant and to everyone. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Tuloy po natin ang basa kanina sa Luke chapter 2, verse 13. Suddenly, the angel was joined by a vast host of others, the armies of heaven, praising God and saying, Glory to God in highest heaven, and peace on earth to those with whom God is pleased. Pagkatapos po magsalita ng angel, sinamahan po siya ng heavenly armies na hindi natin alam kung gaano karami, at lahat sila ay nagde-declare, Glory to God in the highest heaven. And then ang sabi, peace on earth to those with whom God is pleased. Peace on earth to those whom God is pleased. Mga kapatid, mga kaibigan, nasa Pilipinas man kayo o nasa ibang bansa, for those of you who will have the opportunity to watch this on some other time,
Ang sabi po ng ating MC kanina, kahit nasa ibang lugar kayo online, pwede niyong matanggap ang inyong door prize. Wow! Kung wala po kayong matanggap, nasa US kayo, nasa Middle East, nasa ibang lugar, kayo na lang po ang magpadala para sa door prize, okay? Alam po namin kung paano namin kukunin. Alright? At kung ang padadala namin sa inyo ay 200 pesos, sige lang po, ibigay na lang nyo sa inyong currency, $200. Di ba? Di ba maganda yon? Totoo po yun. Meron tayong mga ipamimigay mamaya, pero yun po'y hindi man lamang barya kung ihahambing sa binigay ni Lord sa atin. Di ba? Tingnan po natin ngayon yung pang-apat. Nakaloob ng Diyos sa atin. Peace, kapayapaan. Naku, napakamahal nito. At hindi lang mahal. Hindi siya nabibili sa SM. Hindi siya nabibili sa Robinsons. Hindi siya nabibili sa Victory Mall. Napansin niyo yung lahat ng binanggit natin kanina? Napaka-importante, napakahalaga, napakamahal, pero kahit may pera ka, hindi mo kayang bilhin. At dahil hindi natin kayang bilhin, iniregalo ng Panginoon sa atin. Saan ka ba makakabili ng kaligtasan? Saan ka ba makakabili ng kagalakan? Baka pagpunta mo sa Robinsons at nagtanong ka, pabili nga ang joy. Yun pong panglinis ang kanilang ibibigay sa iyo. Di ba? Pabiling hope. Sigarilyo po yun. Alam mo naman ng mundong ito, gustong-gustong tularan. Yung mga bagay na napakaganda na dapat sana ay gamit ng mga Kristiyano. At ngayon po, kapayapaan. Kahit hindi digmaan sa Pilipinas, issue pa rin ang kapayapaan. Pag ang ating teritoryo ay inaangkin ng ibang bansa, iniisip natin, magkakagulo ba? Tumatahimik na lang tayo kasi napakalalaking mga bansa ang kalaban natin. Ang Pilipinas, mahigit na pong 50 taon na mayroong digmaan. Civil war, laban sa ating mga kapwa Pilipino. Tapos nagkaroon ng Muslim war with the Muslims. Ngayon sa Communist New People's Army. Pero kahit wala po yan, ang Pilipino mahilig talaga sa away, lalong-lalo na sa politika. Di ba? Kasi po ibang Pinoy Masyado tayong personal kung tumira. Pinintasan lang ang bisikleta mo, akala mo ikaw ang pinipintasan, nagagalit ka. Pinintasan ang kandidato mo, akala mo ikaw ang pinintasan, nagagalit ka, nakikipag-away ka. So hindi lang yun ang ganong trouble. Hindi lang yung conflict na yon. Ang tinutukoy natin na kailangan natin ng kapayapaan. Dalawang uri po ng kapayapaan ang titingnan natin dito. Number 1, peace with God. Kapayapaan sa Diyos. Number 2, peace of God. Yung kapayapaan na bigay ng Diyos. Tingnan po natin yung peace with God. Dahil po sa kasalanan, ito, napakahirap ng banggitin ito sa ibang bansa, tayo'y makasalanan. Dahil po sa kasalanan, nawala po ang tamang ugnayan natin sa Diyos. Tayo'y naging rebelde. Tayo'y naging kaaway ng Diyos. Tandaan niyo yan, mga kapatid. Ang estado po natin, kung wala pa tayo kay Kristo, we are the enemies of God.
Tingnan po niyo halimbawa sa Romans 5. Sabi po rito, therefore, since we have been made right in God's sight. Ito, Sister Oakley, ang pinadala mong verse kanina sa Tagalog. Since we have been made right in God's sight by faith, anong kasunod? We have peace with God. Sapagkat tayo'y pinatawad na, tayo'y nanampalataya, payapa na ang relasyon natin sa Diyos. Anong ibig sabihin nun? Because of what Christ our Lord has done for us. Dati, tandaan po nyo ito, dati, kaaway tayo ng Diyos. Hindi maamin ng ibang tao yun. Ang sabi nila, mabait naman ako. Okay, paminsan-minsan, nagkukulang ako. Hindi pa natin masabing nagkakasala eh. Paminsan-minsan, nagkukulang ako. Paminsan-minsan, sumasablay ako. Pero tingnan po yung sabi ni Apostol Pablo. For since our friendship with God was restored by the death of His Son, pakibasa po yung susunod na phrase, while we were still His enemies. Matatanggap nyo na? Nang taong wala pa kay Kristo o si Kristo'y wala sa Kanya, siya'y nasa estado ng pakikipag-away sa Diyos. Kaya huwag po nating sabihin, nang mabait ka naman, sigurado hindi ka pupunta ng impyerno. Iba po ang tingin ng langit. Ang sino mang wala kay Kristo, kaaway po ng Diyos. Pero si Kristo'y namatay. Pinakita ng Diyos ang pag-ibig sa iyo at sa akin nung tayo'y makasalanan pa, nung tayo'y kaaway pa ng Diyos. At ito po ang nangyari. By believing and trusting in the Lord Jesus, kung anong ginawa niya para sa atin sa krus, ito po ang nangyari. Number 1, ikaw ay naging anak ng Diyos. Nakita po natin yun kanina. You have become a child of God. Kaibigan, kapatid, ang Pilipino, pag tinanong mo, sasabihin sa'yo, lahat naman tayo anak ng Diyos. Alam po natin hindi totoo yun eh. Sabi po sa John 1:12, datapwat ang sino man sa kanya'y nanampalataya o tumanggap, sila'y pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaibigan, yun lamang nanampalataya at tumanggap kay Kristo, yun ang may karapatang tawaging mga anak ng Diyos. Kaya kung meron kang mahal sa buhay, meron kang kakilala, meron kang kaibigan na alam mong ibang kanyang pananampalataya kay Kristo, hindi pa niya tinatanggap si Jesus, alam mo na hindi siya anak ng Diyos. At kung hindi siya anak ng Diyos, alam mo kung kanino siya anak. Pangalawa, nung tayo nanampalataya at tumanggap sa ating Panginoong Jesus, you have become a friend of God. You have become a friend of God. Wow! Hindi ka lang kaibigan ng mga taong mahuhusay, magagaling. Hindi ka lang kaibigan ng mga taong mayayaman. Hindi ka lang kaibigan ng mga taong makapangyarihan. Kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay kaibigan ng Diyos. Kaya marapat lang na kung minsan ang mga kaibigan mo, pag-pray mo naman ako kasi malakas ka naman sa taas eh. Bagamat medyo naaaliw ka na pakinggan yun, pero totoo yun kay kapatid eh. Kaibigan natin ng Diyos eh. Hindi na tayo kaaway. We have become friends. More than that, we have peace with God. Ito po'y kagilagilalas na gawa ng Diyos, na regalo ng Diyos. Pero ang pangalawa, alam ko marami sa inyo mananampalataya sa ating Panginoong Yesus.
Sinasabi niyo, anak kayo ng Diyos. Sinasabi ninyo, kayo'y pinatawad na sa inyong mga kasalanan. Yes, that is true. Pero alam natin na bawat isa sa atin, madalas sa ating buhay, ay dumaranas pa rin tayo ng mga kabalisahan. Dumaranas po tayo ng mga troubles. Dumaranas tayo ng matinding pag-aalala. Kaya kailangan natin yung tinatawag nating the peace of God. Dito, quote po natin ang isang favorite verse natin sa Bible. Philippians chapter 4. Ano pong sabi rito ni Paul? Don't worry about anything. Sabihin nga niyo sa inyong katabi, don't worry about anything. I know. Alam niyo na yung don't worry. Pero yung banggitin niya about anything, meron ba kayong kinababalisahan? Malaking bagay, maliit na bagay? Meron ba kayong inaalala? Nahaharap ba kayo sa troubles? Anong utos sa iyo ng Panginoon? Stop worrying about anything. Kapatid, pag worrying type ka, hindi mo mai-enjoy ang mga regalo ng Diyos sa buhay mo. Yeah. Pag ikaw ay balisang balisa, hindi ka mai-enjoy ng iyong buhay Kristiyano. Don't worry about anything. Ito bang pandemic na ito tatama sa pamilya ko? Meron pa rin ba akong magandang trabaho after this? Anong tugon? But in everything, through prayer and petition with thanksgiving, let your request be made known to God. And then this is the promise. And basahin natin, and the peace of God, which surpasses every thought, will guard your hearts and minds in Christ Jesus. And the peace of God, which is indescribable, which surpasses knowledge, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. How can we experience this peace? Mga kapatid, please, nakikiusap ako sa inyo, huwag niyong pabayaan ang pagdiriwang ng Pasko dahil sa ilang mga bagay na wala sa inyo sa kakulangan, ay hindi kayo mag-enjoy dahil nababalisa kayo. Sa halip na mabigyan kayo ng peace, hindi na kayo nababalisa na kayo. Don't worry, okay? Ang una pong dahilan na nakikita ko rito, una, pag ikaw ay na kay Kristo, you must experience the presence of God anytime. Kung babasahin po natin yung unang bahagi ng Philippians 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. And then ang sabi po, let your graciousness be made known to anyone. And then ang sabi niya, the Lord is near. Malapit ang Diyos sa iyo. Nung si Kristo pinanganak sa sabsaban, ang pangalan na binigay sa kanya ay ano? Emmanuel. Anong ibig sabihin? God with us. Pero sa hapong ito, nais kong ipaalala sa inyo, hindi lang God is with you, God is for you. Hindi lang God is with you and God is for you, God is in you. Di ba nung tinanggap mo ang ating Panginoon Yesus, siya'y sumapuso mo? At ito pong matindi.
Kahit anong mangyari sa buhay mo, kahit saan ka naroon, kahit anong naging problema mo, kahit anong kinasadlakan mo, kahit saan ka man, anywhere, anytime, God is with you. God is with you. At ang pangako niya sa iyo, na nagbibigay sa akin ng kapanatagan at tunay na kapayapaan, ang sabi ng Panginoon, hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Sabihin mo sa katabi mo, God is with you. Hindi siya nangiiwan. Sa inyo na mga iniwan na, God is with you. Hindi siya nangiiwan. Number 2, how to experience the peace of God. Pray about everything. Anong sabi ng verse? Don't worry about anything. Sa halip, pray about everything. Sige lang kapatid, hindi mo iniistorbo ang Diyos pag nananalangin ka. Sasabihin, ang liit-liit lang nito, dadalangin ko ba? Walang maliit kay Lord. Basta nakakaistorbo sa'yo at nakakabalisa sa'yo, pwedeng idalangin. Kumisin, yung maliliit na bagay, ang medyo nakakaistorbo sa atin, hindi ba? As to go on, big or small, pray about everything. Sabihin ko sa inyo, ituro mo sa akin ang isang Kristiyanong madalanginin. Ituturo ko sa iyo ang taong puspos ng kapayapaan sa buhay. Kaibigan, pag marami kang problema, kailangan dagdag na pananalangin. Okay? Kailangan dagdag na pananalangin. And then number 3, praise God in all things. Ano po sabi ng verse natin? Don't worry about anything, but in everything by prayer and supplications with thanksgiving. Kagabi, 3 beses ako nagising. Tuwing gising ko, umuulan. Hindi ibig sabihin umuulan lang dahil nagising ako. Talagang umuulan palagi, di ba? And then pag gising ko, madilim pa rin. Lord, sabi ko, baka naman yung iba hindi pumunta ng church dahil umuulan. Tapos nireview kong sarili ko, pambihira ka naman. Pastor ka pa naman. Wala ka bang tiwala sa ginagawa ni Lord sa buhay ng mga anak niya? Hindi yan napipigilan ng ulan. Ang sabi ko, but I kept on praying. Pero tama ba yung pagsabi ko sa sarili ko na pambihira ka naman? Anong tingin mo sa mga Kristiyano? Madaling ma-discourage ng ulan? Sabihin mo sa katabi mo, hindi. Yeah, I began worrying. Anong tugon ko? I kept on praying. I kept on trusting the Lord. Lord, hawak mo naman ang lahat ng bagay eh. In good times, in bad times, in good weather, in bad weather, you are still Lord. You are in control. You know what you're doing. You know what to give us. Alam mo kung kailan mo kami bibigyan ng sunshine. Alam mo kung kailan mo kami bibigyan ng rain. Alam mo kung magkakaroon ng winter. Wala dito yon. And you know what? Pag nananalangin ka, tapos nagsimula ka na magpasalamat at magpuri, napapansin mo pumapayapa ka. Bakit? Kasi parang inaamin mo sa kasalukuyan ng iyong pagpapasalamat, wow! I trust in God, therefore I can have peace. Pag nagpupuri ka sa Diyos, nakikita mo, yung malaking problema lumiliit dahil lumalaki ang tingin mo sa Diyos. Kaya huwag ka lang manalangin, kailangan ng panalangin mo ay may pagpupuri at pagpapasalamat. Secret yun, kapatid, na dapat alam ng mga Kristiyano. It's an open secret. Prayer with praise. Okay? And then of course, the promise of peace in all things. And the peace of God, which surpasses every thought, will guard your hearts
and minds in Christ Jesus. Hindi po sinabing pag nanalangin ka at nagpuri, tinugunan ni Lord ang dalangin mo. Hindi. Ang ibig lang sabihin, sapagkat si Kristo nasa iyo, pag nanalangin ka at nagpuri, mapapansin mo, pumapayapa ang kalooban mo, nawawala yung loneliness, nawawala yung worry, nawawala yung pagtanda at pagdami ng piligi sa mukha, nawawala po yung mga bagay na yan. Sapagkat ang puso mo ay nagiging payapa at therefore, nagiging masaya ka at magiging matatag ka. Purihin natin ang Panginoon. Naku, sekreto talaga mga kapatid ng kapayapaan. Panlaban sa stress, panlaban sa worry, panlaban sa pressure, pananalangin, pasasalamat, and the peace of God. Anong gagawin ng peace of God? The peace of God will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Alam po yung ginamit na guard? Galing po sa salitang, katumbas po ng salitang garrison. Nang ibig sabihin, yung lahat ng mga sundalo at kapangyarihan ng Diyos, kanyang i-cover ang iyong puso upang walang palaso ng kabalisahan ang tumama sa buhay mo. At mararanasan mo ang kapayapaan. Kaibigan, kapatid, ewan ko kung anong kabalisahan ang tumitira sa iyo ngayon. Yung kabalisahan ang sumisira sa maraming buhay. Yung kabalisahan ang nagpapatanda sa atin ng wala sa panahon. Yung kabalisahan ang nagpapapangit sa atin. Di ba? Tingnan mo katabi mo, bakit siya maganda, bakit gwapo. Marunong manalangin yan at marunong magpasalamat. Di ba? Di ba those who hope in the Lord, their faces will not be put to shame, their faces will be radiant? Sabi doon, di ba? Nasa puso yan. Pag binantayan ni Lord ang puso mo, mararanasan mong kapayapaan. Ikaw na maganda, lalo kang gaganda. Ikaw na gwapo, lalo kang gugwapo. Pero pag hindi yung kapayapaan ni Lord, ang nagbantay sa'yo, kahit gwapo ka, papangit ka. Hindi ka tatanda dahil maaga kang mamamatay. Di ba? Yes. Di ba nakaka-stress yung marami laging balisa? Really, yeah. The peace of God will garrison, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Pag ang Diyos ang nag-guard sa iyo, bantay sarado talaga. Nabalitaan po nyo, meron akong 2 picture na ipapakita. At dito tayo magwawakas, okay? Nabalitaan po ninyo, nabanggit ko kanina yung maraming tornadoes, twisters, mga super typhoon. Yung pagdating ng lakas-lakas ng hangin, naririnig mo ang sound, umiikot ng ganoon, ang tumama sa Kentucky, sa Illinois, at sa iba't ibang bahagi ng United States, Middle United States. So nung malaman ng isang pamilya, natatamaan ang kanilang lugar, it's a small town. Na pagkatapos ng bagyong ito, ng tornado na to, ay 12 namatay sa isang maliit na village na yon. At maraming nawasak ng mga bahay. Nung malaman ng isang nanay na tatama sa kanila, ang kanyang mga anak ay nilagay niya sa bathroom. Nandun sila. Na walang bintana. 3 po sila. Ang pangalan ng anak na mayroong hawak na doll ay si Ernestine Rockley. Look at the smile. Sabi ng mother, protected sila rito. Dumating ang twister, ang matinding bagyo, ang hangin. Tinangay ang kanilang bubong, bahagi ng kanilang bahay. Si Ernestine ay namatay. Nasugatan ng kanyang nanay at saka yung 2 kapatid.
yung magandang banyo at kulob. Hindi sila kayang ingatan at bantayan. Kuminsan sa buhay natin ito, akala natin pag magandang ating kinalalagyan, pag marami tayong ganito at ganoon, secured tayo. Akala natin pag mabait ang boyfriend mo o girlfriend mo, secured ka. Pero pag nagtrabaho yan sa ibang bansa, mapapansin mo, hanggang airport ka lang. Unang buwan, grabe ang mga sulat sa'yo. Pagkatapos ng 3 buwan, madalang na ang sulat. Nothing is really secure here. Pero sa isang area, tinamaan din ang kanyang bahay. Everything was broken. Nung si Blaze Jordan nakita ang kanyang bahay, lungkot na lungkot siya. Pero nakita niya ang kanyang piano, hindi inilipad. Nandun pa rin basa na maraming broken keys. Ang ginawa niya, sabi niya, hindi, wala naman akong magagawa. I cannot fix everything. Umupo siya sa kanyang piano at tinugtog niya. Isang Christian hymn ang kanyang inawit. Hindi niya napansin, kinukunan siya ng picture ng kanyang kapatid. Ang title ng hymn na kanyang inawit ay, There is Something About That Name. There is something wonderful, indescribable about the power of the name of Jesus. That when you are with Jesus and the name of Jesus is guarding you, yung pangalan ni Jesus na yon, kinatatakutan ng mga demonyo ay ginagalang ng langit. Ang tanging pangalan na pwede nating ikaligtas. There is something about that name. Kaibigan, in the name of Jesus, the peace of God will guard your minds and your hearts in Christ Jesus. Pwedeng tayo tumayo. Ang sabi nila, bakit kailangan si Jesus ay maging baby? Bakit kailangan ipanganak siya sa isang mahirap na pamilya? Bakit kailangan matukso siya ng dyablo? Bakit kailangan sa krus siya ipako? Hindi ba pwedeng dumating na lang siya rito at age 30 and then namatay siya? Bakit sa karunungan ng Diyos minarapat niya na siya maging baby, lumaki siya sa isang mahirap na pamilya? And at age 30 siya mag-minister, nagpagaling ng mga may sakit, bumuhay ng patay, and then ipinako sa krus ng Kalbaryo, inilibing na buhay na maguli. Bakit kailangan niyang daanan yon? Maybe para sabihin sa iyo na si Jesus ay sapat sa lahat ng ating pangangailangan. Kung dumaranas ka ng kahirapan, alam mong dinanas niyang kahirapan. Kung ikaw ay natukso, alam mong tinukso siya ng kaaway, bagamat hindi siya nagkasala. Kung ikaw ay may karamdaman, alam mong He is the great physician. Kung alam mong wala kang pag-asa dahil sa kasalanan, alam mo na siyang tagapagligtas at alam mo na siyang ating pag-asa. Kaibigan, Jesus can be everything to you
sa lahat ng iyong pangangailangan. Jesus is there. Wherever you are, Emmanuel, God is there. Hindi siya nagpapabaya. Sino sa inyo ang magsasabi sa hapong ito, Lord Jesus, I trust you. Lord Jesus, I believe you. Lord Jesus, you are my Savior. Lord Jesus, thank you for the hope. Thank you for the joy. Thank you for the forgiveness. And thank you for the peace. Pwede itaas mo kamay mo sa Panginoon. Sabihin mo lang sa Kanya, everything I need is in you, Lord Jesus. Hindi po ako mababalisa. Lalapit lang ako sa inyo, mananalangin. Bantayan mo ang isip ko, ang aking puso. Hidikit mo akong lagi sa ating Panginoong Yesus. And Lord, sa mga kapatid namin dito na may pangangailangan, may kabalisahan, nangangailangan ng kagalingan, nangangailangan ng tulong sa maraming bagay, I pray that they will stop worrying and start praying and start praising and allow the peace of God ang siyang magbantay sa kanilang puso at sa kanilang isip dahil sa kanilang relasyon kay Kristo Jesus. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. In Jesus' name, Amen and Amen. Hallelujah!